pag-usapan natin, ha? Pag-usapan natin. Total, ito po ay nabanggit ko kanina bago tayo magsimula, yung tinatawag na ILI. Okay, influenza-like illnesses. Ako ho'y nababahala at may mga kaibigan din ho ako mga magulang eh. Tinatanong ako, hindi ba tayo dapat mapraning? Alam nyo yung mga kababayan natin, na mga Pilipino, lalo na yung mga magulang may phobia na itong mga to eh. Oo, parang ang pag-aalala nila. Ano ba ginagawa ng DOH dito? Sige, kumausap po tayo ng isang independent health reform advocate. Ito po ay natin to, kaibigan na natin to. Matagal na si Dr. Tony Leachon. Nasa linya po natin. Doc, magandang araw po. Magandang araw din. Dennis, si Dennis ba to? Apo, Dennis na po. Dennis Antenor Jr. po. Kumusta po kayo, Doc? Ay, maayos naman. Chill lang. Oo nga. Matagal tayo hindi nagkausap. Oo nga, Doc. Ang mga magulang po ngayon ay parang nasa praning mode na naman dahil hindi ho natin maialis sa kanila yung nangyari sa atin sa COVID. Ito hong nangyayari ngayon at kabi-kabila ho ang nagsususpinde at sinabayan po yung pagsuspinde ng klase last week. Ito hong paggalat po ng influenza-like illnesses. Dapat ho bang mapraning kami mga magulang, Dok? Actually, hindi dapat mapraning ang mga tao. Ang kulang lang kasi yung communication ng Department of Health. Kung makikita mo, merong disjoint dun sa sinasabi ng Department of Health, walang outbreak. Tapos yung mga local government units, dahil devolved tayo, nagpapawalang pasok yung iba. Opo. So, siyempre, nalilito ngayon kung anong dapat nating sundin. Kasi yung distress ng mga magulang nanggagaling sa maraming bagay. Ang una, yung kumakalat na mga fake news kung ito ba delikado or hindi. Pangalawa, mahal ngayon magpa-hospital. Mahal ngayon magpa-hospital. Tama. Tapos yung PhilHealth natin, hindi pa natin naayos, hindi pa nasosoli ng lubusan yon. At ang pang-apat, kulang din yung preventive measures natin. Like pagbabakuna, na dapat noon pa natin ginagawa during the summer season para hindi tayo nagkakanda-kumahog. Kasi ako naman, ang personal pananaw naman, sang-ayon naman ako sa Department of Health na wala tayong outbreak. Ang problema, hindi nakakascade mabuti ng Department of Health sa LGUs kung anong dapat gawin. Kasi magtigil ka ng klase 2 araw, yun ba yung masasakuta mo yung problema? Hindi. Paano kunyari, Monday, Tuesday? Paano Wednesday, Thursday? Liparan yan. Di knee-jerk, hindi siya hindi siya standing to reason. Wala siyang rational. Wala kaming pasok ngayon. Paano bukas? Maghahawahan na naman. Di ba? So, ang right approach, kung meron tayong search na ganyan, ibalik natin yung minimum public health measures. Ang ibig ko sabihin, hugas kamay, distancing, at magmask tayo, lalo na yung mga matatanda na may sakit. Yung dating pa rin. Kung ikaw ay 60 years old, ikaw ay may hypertension, may diabetes, at ikaw ay bata pa, like yung mga bata na pwede magmask, ito kasi yung mga bata na dadadali. Alright. Ngayon, yung mga may mga sakit, huwag na kayong pumasok. At mga hawa lang kayo. Alright. Ngayon, mandatory ba mag-face mask? Nasa sa inyo yun. Ako, personally, hindi pa rin ko give up yung face mask. Kung sa tingin ko, pupunta ako sa isang lugar, lalo na sa ospital, bawal. Talaga naka-face mask. Nasa closed area. Pero kunyari, nasa open area, simbahan, nagmamas ako dyan. Kasi dikit-dikit kayo hindi mo naman alam. Diba? Pumasok ka sa restaurant na close lahat, magmask ka, magmamall ka. Ngayon, kung nasa open space ka, kunyari na punta mo, medyo garden setting, open ka. Ang point ko, mga kaibigan, hindi tayo dapat walang bahala. Kasi rainy season climate change, sunod-sunod ang bagyo. Tapos ngayon, yung mga eskwelahan, punong-puno rin ng mga evacuees from the typhoon, the earthquake. Ngayon nga, may ramil pa. So mga babayan, ako, ang opinion ko,
wala naman humang sama mag-ingat. Alright? Kung ako tatanungin nyo, magmamaso ako. Optional, hindi ho Tory. Alright, malaki na ho tayo, natuto na tayo sa pandemic, mag-ingat kayo. Pangalawa, yung minimum public health measures dapat gawin. Yung paghuhugas ng kamay, may alcohol, social distancing, tough etiquette, at magpabakuna kayo. Yan, kung hindi mabibigay ng Department of Health, gawin nyo ho yun. Kasi kung hindi nyo ginawa yan, tagilid ho yung mga bata na mahina ang resistensya, pati matanda. At magpa-pneumonia vaccines ho kayo. So yung mga yan ay dapat ginagawa. Kung ako nga dapat ginagawa ng Department of Health, lalo na dami nilang press release dyan sa mga ghost hospital, dapat they should have buckled down to work and then mandate everybody na suportahan ang pagbabakuna and educate. Ang nangyayari kasi, dinedepensa yung ghost hospital. Yun ngayon ang nagte-take ng wala naman yan eh. Kahit mag-usap tayo, nandyan na yan eh. Dapat move forward tayo at prevent natin in the last quarter itong influenza-like. Kasi paglamig ng panahon, dyan papasok ko ang pneumonia at influenza. Kasi mas madaling lumipat ang mikrobyo at virus during the time na malamig at maraming biyahe. Yan po ang seasonal na sinasabi nating influenza and then pneumonia. Okay, Doc, kung sakali ho na nag-remind o naglunsad ng kampanya ang DOH at sinabing noong summer, baka tumaas na naman ang mga influenza-like illnesses ngayong tag-ulan, ngayong summer, magpabakuna na kayo. Kung naglabas ho ng ganitong impormasyon ng DOH, palagay niyo ho ba wala tayong pinag-uusapan ngayon, Doc? Wala tayong masyadong pinag-uusapan. Alam mo, sabi ni John F. Kennedy, hindi ka daw nag-aayos ng iyong kisame pag umuulan. Tama. Tama nga naman. Dapat siya before. Sinasabi niya, you don't fix the roof when the rain or you only fix the roof when the sun is shining. Ngayon, paano ka ngayon? Tag-ulan na. Wala na. Dapat ginagawa ang bakuna, dapat pag-aayos lahat sa eskwela, lahat. Ginagawa yan na walang pasok. Kasi yun ang time na walang ulan eh. Ang pagre-repair ng eskwela, mga building, mga kalsada, lahat yan ginagawa during the rainy season. Which actually tama. Ito pa isang problema, Doc. Ngayon ay October 20 na. Darating po, baka by next week o after a week, ay araw na ng mga patay. Pupunta na naman tayo sa mga sementeryo. Pagkatapos ng sementeryo na ito, Pasko na. Kabi-kabila na ang Christmas party, ang mga sale, ang mga tao ngayon ay magkukumpul-kumpul na naman, Dok. Magmamaso kayo. Yun. Parang awa nyo na. Ayaw nyo na kayo po ay nasa ospital during the Yuletide season. Yes. Wala namang masama po doon. Magdala uli kayo ng maliliit na alkohol. Walang masama po doon, mga kababayan. Alagaan nyo ang sarili ninyo at saka mga anak nyo. Kasi yung mga anak nyo, pag pumasok, yan ang magdadala ng infection sa mga lola at lolo. So, yan ho yun eh. Gamitin natin ng preventive measure kasi mas mura siya kaysa ma-hospital kayo. Tama ho ba itong ginawa ng Quezon, lalawigan po ng Quezon, na nire-require ang kanilang mga kababayan na magsuot ng face mask at physical distancing as a requirement, Doc? Ako agree ako kay Governor Helen. Kung ima-martial ko ang ganito, gagawin ko para masawata mo ang pagkalat. Kasi pag nagmask ka, Dennis, walang kakalat, bababa para nung panahon ng COVID. Tama. Ngayon, pag ginawa niya yan, mga 2 linggo, titigil din ang paglipad kasi kung walang papatakad ang influenza at pneumonia, hindi kakalat eh. Yun ang the best eh. Kaya hindi naman ako rigid. Pero tama si Governor Helen, doktor yan eh. Para matigil ito, kung ako si Secretary Herbosa, magpapa-face mask muna ako ng 2 linggo. Wala namang masama doon eh. Then after that, calibrate mo. So, wala namang masama doon eh. Kaya lang, siyempre, naninimbang siya. Kaya lang hindi ito time para manimbang ka eh.
pagka minimize nyo yung effort, parang hindi tayo nag-iisip ng tama. Kunyari, wala akong comment, let's say doon sa 2 araw na walang pasok ang, ano ba yung Maynila, o hindi ko alam, or Laguna, hindi ko alam bakit iba't iba. Kumaga dapat, nagpa-Zoom meeting siya sa mga gobernador and explain niya, 82 lang naman yun eh. O eto ang problema natin. O eto ang suggestion ko. Ano masasabi nyo? Wala eh. Fragmented tayo, Dennis eh. Isang Zoom meeting lang yan eh. Eto ang recommendation ko. Sinasabi mo, no outbreak. Pero wala kang recommendation. Binasa ko kanina bago tayo interview yun eh. PNA News. Binasa ko, Inquirer. No outbreak. Anong gagawin mo? Ang mga tao, nag-aalala. Wala kang recommendation. Hindi pwedeng alanganin ka dito kasi in a time of crisis na maraming problema, walang pera, defunded ang PhilHealth. Dapat preventive tayo. Dapat ganun. Okay, Doc. Balikan ko lang yung sinabi nyo kanina. Here's my last question na po siguro. Ang mga tao ba pwede kasi nga, medyo praning na kami dito sa influenza-like illnesses na ito. Kung ngayon po kami magpabakuna, pwede? Oo naman. Anytime. Anytime. Pagkasabay pa nga, pwedeng nyo mauna, sabayan din eh. Di ba? Sabay-sabay Walang masama magbabakuna ngayon. Opo. Okay. Doc Tony Leachon, maraming salamat po sa oras na binigay niyo po na impormasyon din para sa ating mga kababayan. Thank you very much po binigay na oras ninyo para sa DWIZ po. Okay, salamat. Independent Health Reform Advocate si Dr. Tony Leachon.